Kabanata 1481. Nang mag 1 p.m., sa resting lounge ng chairman sa Sterling Technology, personal na pinangasiwaan ni Thomas ang paggamot upang matulungan si Laura na gumaling sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, ganap na gumaling si Laura. Umupo si Laura at nag-stretch. Napagtanto niya na hindi na talaga siya nakakaramdam ng sakit. Hinigpitin niya ang pagkakahawak sa kanyang damit at sinabihan si Thomas, "Salamat." Sabi ni Thomas, "The things between Carrie and you are finally solved. You've discovered the truth, and God has taken Carrie's life. From now on, wala nang makakapidyaw sa iyo." Tumingin si Laura sa bintana at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. "Oo, wala nang makakapidyaw sa akin ngayon." Kahit na sinabi niya iyon, pakiramdam niya ay walang laman ang loob niya. Noong una ay magiliw ang kanyang pamilya, ngunit namatay ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, nakababatang kapatid na lalaki, at ninong. Siya lamang ang nabubuhay ng mag-isa at nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Tinanong ni Thomas, "So, ano ang plano mong gawin?" Napangiti ng mahina si Laura habang sinabing, "Wala akong plano. I'll just go with the flow. Anyway, napilitan akong umalis sa Central City dahil sa nabigong pagkuha. Hindi ito masama. Maaari kong lisanin ang lupaing ito ng kalungkutan at maglakbay sa iba't ibang lugar sa bansa at magpahinga. Hindi na ako sasali sa mga kaguluhang ito." How hopeless she should be feeling para sabihin sa kanya ang ganito. Tinanong ni Thomas, "Kailangan mo ba ng pera?" Isang walang pakialam ng ngiti si Laura. "Don't worry, hindi naman ako ganoon kahirap. Ngunit, Thomas, kailangan ko ring ipaalala sa iyo na bagamat nakatakas ka sa plano ni Carrie, hindi ito nangangahulugan na magiging ligtas ka na magpakailanman. Iniisip pa rin ng pamilyang Gomez na nakakasira ka ng paningin at sasaktan ka nila anumang oras. Darating ang mas maraming malupit na sakuna." Sabi ni Thomas, "Salamat sa iyong mabait na paalala. Magkalaban kami ng pamilya Gomez. Kahit na hindi sila lumapit sa akin, hahanapin ko sila. Sa pagitan namin ng pamilya Gomez, isang partido lang ang mananatiling buhay." Kasabay nito, sa vilya ng pamilya Gomez sa Central City, kinuha ni Nicholas ang baso mula sa mesa at binasag ito ng malakas sa lupa. Galit na ungol niya, "Basura, Carrie. Pinitawan niya talaga ako. Nangako siyang aalisin namin si Thomas, pero namatay lang siya ng ganoon. Basura, walang isip, walang kwentang haltak." Napabuntong hininga din si Dominic. "Lolo, actually hindi natin masisisi si Carrie dito. Nakumpirma ko na ito. Ang pagpapatupad ng plano ni Carrie ay talagang matagumpay, ngunit siya ay nalinlang ni Laura na pinakapinagkakatiwalaan niya." Si Nicholas ay nanunuya at sinabing, "Ang plano ay nalik mula pa noong una, at ito ay isang ganap na kabiguan." Ang sama ng loob sa pagitan ng magkapatid ay nagdulot ng kabuoang pagbabago sa sitwasyon. Karapat-dapat talaga siyang mamatay. Sa puntong ito, walang silbi para sa kanila na maging mas galit. Noong una ay naisip nila na maaari nilang alagaan si Thomas at hindi na kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay muli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang sitwasyon. Biglang nakialam si Laura at sinira ang lahat ng magagandang plano nila. Samantala, hindi naman naapektuhan si Thomas. Sabi ni Dominic, "Patay na si Carrie, kaya nawalan kami ng magaling na subordinate. Pero, ayos lang. Mabawi natin ang $3 billion na pondo at pivot technology. Pinabayaran nito ang aspetong pang-ekonomiya." Kumaway si Nicholas at sinabing, "Walang silbi ang lahat ng ito. Habang nabubuhay pa si Thomas, siguradong tatayo siya laban sa atin. Hanggat hindi natin maalis si Thomas, hindi ako mapapalagay." Natahimik sila. Nabigo ang kanilang plano sa pagkakataong ito at nagdulot ito ng malaking dagok sa kanila. Kung gusto nilang harapin muli si Thomas, kailangan nilang magpahinga ng mabuti at muling ayusin ang kanilang plano. Pagkaraan ng 2 araw sa paliparan ng Central City, personal na pinaponte ni Thomas, Daisy, at ng kanilang mga tao si Laura sa paliparan at nagpaalam sa kanya. Mahigpit na niyakap ni Daisy at Laura ang isa't isa, at walang ganang sinabi ni Daisy, "Miss Laura, aalis ka na ba talaga? Nagdadalawang isip talaga akong pakawalan ka." Lumapit si Laura para hawakan ang mukha ni Daisy. "Matatapos ang lahat ng pagtitipon. Kapag hindi kita kasama, ang isang inosenteng babaeng tulad mo ay hindi dapat basta-basta magtiwala sa ibang tao nang walang muwang." Nagpout si Daisy. Nakaramdam siya ng matinding pag-aatubili. Wala siyang maraming kaibigan.
Kung iiwan siya ni Laura, walang kaibigan si Daisy na makakausap niya tungkol sa kanyang kaloob-looban. Sa huli, sumulyap si Laura sa mga tao. Bago siya sumakay sa eroplano, bigla niyang sinabi kay Thomas, Mr. Mayo, baka may maipapangako ka sa akin. Ano ito? Halika. Nang makita ng lahat na misteryosong kumikilos si Laura, na curious din sila kung ano ang gusto niyang itulong ni Thomas. Lumapit si Thomas bilang tugon. Inikat ni Laura ang daliri sa kanya. Ay lapit mo ang tenga mo. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas. Kailangan ba niya itong ibulong ng mahina? Kaya naman, lumapit siya. Sa sandaling ginawa niya iyon, hinawakan ni Laura ang leeg ni Thomas sa harap nila at hinalikan siya sa labi. Ano ba naman? Sa isang iglap, natigilan ang lahat. Si Daisy at Diana ang pinakanagulat at ang kanilang mga puso ay nanginginig ng husto. Nahirapan pa silang tanggapin. Nagulat din si Thomas, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang ganoong bagay. Kabanata 1482. Hindi pa niya na-encounter ang ganitong sitwasyon. Niyakap at hinalikan ni Laura si Thomas. Maya-maya, binitawan niya ang kanyang mga kamay, umatras ng 2 hakbang, at mahinang ngumiti habang sinasabi, Thomas, salamat. Ikaw ang una at nag-iisang lalaking nagpatibok ng puso ko. Kasabay nito, sinabi niya kay Daisy sa gilid, Daisy, pasensya na kung ginawa ko ito bago ka, ngunit hindi mo kailangang mag-alala. Hindi na ako babalik. Kailangan mong agawin ang lalaking ito ng mag-isa. Namula si Daisy sa sinabi niya. Sa sobrang kahihiyan ay hindi na niya kayang manatili pa doon. Umadjejek si Laura. Pinuksan niya ang kanyang mga braso, tumalikod, at tumakbo na parang ibon. Pagkatapos, umalis siya sa Central City, isang lugar ng labanan. Nang ang lahat ay tumingin sa likod ni Laura habang siya ay lumalayo, nadama nila ang pagiging komplikado. May mga taong umalis na lang ng tuluyan nang lumingon sila. Baka wala na silang pagkakataong magkita muli ni Laura. Hindi rin nila alam kung saan siya pupunta, kung anong klaseng mga tao ang makikilala niya, at kung anong klaseng buhay ang tatahakin niya. Inihiling lang nila ang kanyang kaligayahan. Pagkatapos lang nilang mapanood ang pag-alis ng eroplano ay tumalikod na sila at umalis. Habang nasa daan, paminsan-minsan ay nakasilip sina Daisy at Diana kay Thomas, lalo na sa labi nito na may bahid pa rin ng lipstick ni Laura. Hindi napigil ang mapalunok ng 2 babae. Nais din nilang gawin ang katulad ni Laura. Lihim na nakipagkompetensya si Diana kay Laura. Yung Laura na yun, napakalibang talaga. Paano siya makakaisip ng napakagandang ideya? Phew! Nagamit na niya ang pamamaraang ito minsan. Kung gusto ko pa rin itong gamitin muli, malamang na hindi ito magiging epektibo. Samantala, iniisip ni Diana kung ano ang gagawin niya para mahalikan niya si Thomas sa labi tulad ni Laura. Sa oras na ito, sinabi ni Daisy, Oye, Mr. Mayo. Ang sabi ng aking hipag ay may gusto siyang pag-usapan na mahalaga sa iyo. Umaasa siyang makakasama mo ako sa pamilya Martin pagkatapos nating paalisin si Laura. Ang kanyang hipag. Si Samantha pala. Tumango si Thomas. Okay, gusto ko rin makilala si Mrs. Martin. Sabay tayong bumalik. Pagkatapos niyang maalis si Carrie, kailangan niyang direktang harapin ang pamilya Gomez pagkatapos. Ang estratehiya na binalak ni Thomas ay ang pakikipagtulungan sa pamilya Martin at sa pamilya Gomez, at silang tatlo ay nagtulungan upang harapin ang pamilya Gomez. Gusto ni Thomas na suportahan ang pamilya Gomez sa isang sulok na hakbang-hakbang at sasalakayin niya ang pamilya Gomez hanggang sa tuluyan na silang masira. Kung nais ni Thomas na makamit ang lahat ng iyon, kailangan niyang mapanatili ang magandang relasyon kina Samantha at Georgia, pati na rin humingi ng mas malakas na pakikipagtulungan sa kanila. Kaya naman, sumakay sina Thomas at Daisy sa iisang sasakyan at nagmadaling pumunta sa pamilya Martin. Nang tinitigan ni Diana ang likod ni Thomas habang paalis siya, nakaramdam siya ng sobrang lakas kaya natapakan niya ang kanyang paa. Ano ba naman ito? Pinalis lang niya ang isang babae at narito ang isa pa. Sa wakas ay pinalis ko si Laura, ngunit halos nakalimutan ko na narito pa rin si Daisy. Kailan kaya ang turn ko? Erg. Ginoong Mayo, wait lang. Balang araw, papahirapan kitang mahulog sa akin. Makalipas ang 40 minuto, dumating ang sasakyan sa villa ng pamilya Martin. Magkasunod na bumaba ng sasakyan sina Thomas at Daisy at pumunta sila sa sala ng villa. Pagkatapos, sabay na lumabas sina Samantha at Dylan para salubungin sila.
Napakatingkad ng umiti si Samantha at mukhang hindi siya makapaniwala. Sabi niya, Mr. Mayo, gumawa ka ng isa pang himala. Noong una ay naisip ko na si Kerry ang mag-frame sa iyo at kailangan mong umalis sa Central City. Sino ang nakakaalam na kaya mo? Talagang nakahanap ka ng pagkakataon sa isang kritikal na oras at pilit na binaligtad ang sitwasyon. O Diyos ko, napakaganda mo talaga. Kumaway si Thomas. This is only because isang benefactor ang tumulong sa akin, so it's not a big deal. Uye, Mrs. Martin, I wonder what it is for you to ask me to come over today. Napangiti si Samantha at sinabing, halika, maupo tayo at pag-usapan ito. Kaya naman, pumunta ang lahat sa dining room at umupo. Naghain ng merienda at tsaa ang kasambahay. Napatingin si Samantha kay Dylan. Ang bait ni Dylan, kaya siya ang nagkusa para sabihin, that's the thing. Noong nanonood ako ng TV kamakailan, nakita ko ang isang palabas na tinatawag na I Am the Best Singer. This is a singing variety show, and it's quite good. Mataas ang rating nito. Ang palabas ay isa sa mga signature show ng pamilya Gomez. Nag-broadcast sila ng isang season bawat taon at bawat season ay tumatanggap ng maraming atensyon. Hindi ba ang pamilya Martin ay kasalukuyang handa na salakayin ang teritoryo ng pamilya Gomez at makipagkompetensya sa kanila para sa merkado? I was thinking kung makakapag-organize din ba tayo ng singing variety show para makipagkompetensya sa kanila. Nang marinig ito ni Thomas, tumango siya at sinabing, ang pag-awit ng mga variety show ang palaging signature sa mga variety show. Maaari itong maging matagumpay. Umalaklak si Dylan. Parehas ang iniisip ng mga mahuhusay na isip. Pero, ang palabas, I Am the Best Singer, ay tungkol sa kompetisyon sa mga profesional na mga awit kaya medyo maluho ang palabas. Kung mag-oorganisa tayo ng katulad na palabas, magkakaroon ng stereotypical impression ang audience sa una at mas kikilalanin nila ang I Am the Best Singer. Besides, boring din ang audience. Kaya, talagang mahirap para sa amin na makipagkompetensya sa kanila. Na may katuturan. Inayos nila ang kanilang palabas sa loob ng maraming taon kaya napakalakas ng mga manunood. Kung nag-organisa ka ng katulad na palabas, maaari ka lang maging kasamang palabas. Hindi mo sila malalampasan. So, may balak akong gumawa ng kakaiba. Excited na sabi ni Dylan, maranya ang show nila tapos mas gagawin namin yung sa amin na down to earth. Sila ang nag-oorganisa ng mga kompetisyon sa mga sikat na celebrity, pagkatapos ay maaari tayong mag-organisa ng audition para makilahok ang lahat. Sinabi ni Thomas, hindi iyon masama. Kung hahayaan nating makilahok ang lahat, magiging mas agresibo ang mga manunood. At the same time, kapag dumating ang iba't ibang klase ng singer para makipagkompetensya, mas marami pang content at highlights na mabubuo. Sabi ni Dylan, exactly. Ngunit, kailangan pa rin nating kumuha ng ilang mga kilalang tao kung hindi ay masyadong mababa ang kalidad. So, I'm thinking of inviting 4 famous celebrities to be the mentors. Pipili at sanayin nila ang mga karaniwang kandidato bago hatiin ang mga kalahok sa mga grupo para sa mga kompetisyon. Sa mga unang yugto, panunuorin ng madla ang mga audition, sa mga huling yugto, manunood sila ng kompetisyon. Maaari itong makaakit ng kanilang atensyon. Nakaisip pa ako ng pangalan. Ito ay tatawaging Good Voice of the Summer. Kabanata 1483. Good Voices ng Summer. Tumango si Thomas. Nadama rin niya na maaari itong maging matagumpay kaya tinanong niya sino ang plano mong imbitahan na maging mga mentor. Naglabas si Samantha ng isang papel. Ito ang mga pangalan na itinakda namin. Lahat sila ay mga sikat na celebrity. Hindi namin kaya gawin ito ng kami lang, kaya sana makatulong ka sa amin Mr. Mayo. Naunawaan ka agad ni Thomas nang makita niya ito. Lahat ng pangalan ay kabilang sa mga superstar na lumabas sa Voice Factors at hindi sila madaling sumali sa anumang variety show. Nakilahok lang sila sa Voice Factors dahil kay Thomas. Walang problema, ipaubaya mo na lang sila sa akin. Madaling pumayag si Thomas. Kung tutuusin, ang mga sikat na artistang ito ay nasa ilalim ng kanyang kumpanya. Kailangan lang niyang pag-usapan ang schedules nila ni Ana. Kung sasali sila sa naturang singing variety show, masaya at hindi nakakapagod. Dagdag pa, maaari silang kumita ng maraming pera. Sa totoo lang, maraming sikat na celebrity ang handang sumali.
Pagkatapos nilang talakayin ang lahat, inilagay ni Thomas ang papel sa kanyang bulsa at iniwan ang pamilya Martin. Sa kanyang pag-uwi, nagtanong si Aris na pagpasyahan mo na bang makipagtulungan sa pamilya Martin at sa pamilya Diaz para harapin ang pamilya Gomez. Tumango si Thomas. Oo. Ang pamilya Gomez ay may matibay na pundasyon sa Central City, kaya napakahirap para sa akin na sirain sila ng mag-isa. Magiging kaibigan natin ang mga kalaban ng kanibal. Ang pakikipagtulungan sa pamilya Martin at sa pamilya Diaz ay ang pinakamahusay na pagpipilian sa kasalukuyan. Sabi ni Aris, it makes sense. Kaya, babalik ba tayo sa Sterling Technology ngayon? Lamhinga-lingga si Thomas sa paligid bago niya sinabing, maghanap muna tayo ng kainan. Gutom na ako. Lahat tama. Alam kong may malapit na country-style na restaurant. Napakasarap at ang kanilang mga country-style dish ay napaka-authentic. Oh, punta tayo dyan. Mabagal na pinaandar ang sasakyan patungo sa country-style restaurant bago ito huminto. Bumaba si Thomas sa kotse, itinaas ang ulo at tumingin. Isang malaking signboard ang nakasabit sa gitna ng restaurant. Dalawang malalaking salita ang nakasulat dito. Galanta Pavilion. Wow, ang pangalan na ito. Gusto kong makita kung ito ay tunay o peking pagkain ng Galanta. Pumasok si Thomas sa loob. Pagpasok niya sa restaurant, nakita niya na ang maliliit na pribadong kwarto ay pinaghihiwalay ng mga windshield sa restaurant at ang bawat mesa ay hiwalay. Hindi nila inistorbo ang isa't isa, gayunpaman, ito ay maaaring maging lubhang abala. Ang mga dilaw na bombilya ay nakasabit sa restaurant at ang mga sariwang bulaklak ay inilalagay sa lahat ng dako. Mayroon ding maliit na entablado sa gitna at isang matandang lalaki ang nagkukwento sa entablado. Hindi mahalaga kung ang pagkain ay masarap o hindi, ang kapaligiran na ito ay naging komportable sa mga tao. Hindi naman masama ang paligid. Nakahanap na lang ng upuan si Thomas at umupo. Nang buksan niya ang menu at sinilip ito, lahat ng nakalistang pagkain ay mga tradisyonal na pagkain. Mayroon din silang napakagandang mga pangalan. Nariyan ang Dragons and a Ball, Golden Kiss for 8 Doors, Dragons, Appearance, at Ambushes. It was actually quite confusing just by looking at the names of the dishes because you would not know what dishes were. Wala akong alam sa mga ulam sa menu. Aris, umorder ka na ng pagkain. Umiti si Aris at kinuha ang menu bago siya umorder ng ilang ulam. Pagkatapos kunin ng waiter ang order nila, kinuha niya ang menu at naglakad palayo. Maya-maya, inihain niya sila ng chamomile tea. Uminom sila ng tsaa at ninamnam ang simoy ng hangin. Ito ay lubos na komportable. Mula nang dumating si Thomas sa Central City, hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kapayapa at kalmado noon. Sa entablado, nang matapos ang matanda sa kanyang pagkukwento, bumaba ito sa entablado at umalis. Pagkatapos, isang babae ang nagdala ng kanyang lot at umakyat sa entablado. Nakasuot siya ng puting damit at nagsuot siya ng sombrero. Natatakpan ng puting sinulid ang mukha niya kaya hindi makita ng mga tao ang hitsura niya. Ngunit, ang kanyang mga kamay ay makinis at malambot. Nang tumugtog siya ng lot, ito ay gumawa ng malambing na tunog. Ipinakilala siya ni Aris kay Thomas. Ito si Vera Jacquin, ang pinakasikat na mga awit sa Galanta Pavilion. Siya ay mahusay sa tula at pagkanta at ang kanyang boses ay napakaanghel. Kabanata 1484. Nang makita ni Thomas kung gaano kasaya si Aris, ngumiti siya at nagtanong, bakit parang interesado ka sa kanya? Namula si Aris na bihirang-bihira mangyari. Huwag mong sabihin iyan. Nabibighani lang ako sa talento ni Miss Jacquins. Wala akong anumang immoral na iniisip tungkol sa kanya. Malamang ay tunay na talentado ang isang babaeng kayang bihaging ang isang intelligent seller na si Aris. Hindi na nagsalita pa si Thomas. Tahimik lang siyang nakikinig sa pagkanta ni Vera. Ladies and gentlemen, ako si Vera Jacquin. Magpe-present ako ng kanta na sinulat ko. Ito ay tinatawag na The Graceful Annabelle. Sana magustuhan mo. Ang kanyang boses ay malaanghel at nakapapawing pagod na parang isang wood thrush na kumakanta sa tag-araw. Ito ay nakapapawi at malambing na nagpapaginhawa sa mga tao. No wonder kaya niyang mahulog si Aris sa kanya. Nakakaakit ang boses niya. Pagkatapos, tinugtog ni Vera ang lute at sinimulang kantahin ang country song na isinulat niya. The Graceful Annabelle. Ang liriko ay naglalaman ng tula na isinulat ni Edgar Allan Poe habang ang himig ay nilikha niya.
Ang pangalan ng kanta ay hango sa huling kumpletong tula ni Edgar Allan Poe na pinamagatang Annabel Lee. Ang pangalan ay nagmula sa ika-12 siglo na Scotland. At nangangahulugang ang kagandahan ng biyaya. Ang gayong remix ng luma at bago ay nagbigay ng kakaibang pakiramdam. Napaka-pamilyar nito, at ito ay banayad at malambing. Maging si Thomas, ang layman, na walang alam sa musika, ay naakit din sa kanta. Isang salita ang maaaring maglarawan sa kanta, maganda. Hindi nagtagal, natapos na ang kanta at hindi pa nakakaalis si Thomas sa kanyang pagkatulala. Malakas na palakpak ang narinig mula sa kanyang paligid. Maraming tao ang nagsimulang magtapon ng pera sa entablado bilang isang paraan ng pagbibigay sa kanya ng mga tip. Talagang nakakapanibago na makita ni Thomas ang kakaibang sinaunang tradisyonal na kultura sa panahong ito ngayon. Nais din maghagis ni Thomas, ngunit nang hawakan niya ang kanyang bulsa, napagtanto niya na hindi siya nagdala ng pera sa tuwing siya ay lalabas. Samantala, naglabas si Aris ng ilang dosenang perang papel mula sa kanyang bulsa at walang pag-aalinlangan na inihagis ito sa entablado. Takilos niya, halatang pinaghandaan niya ng husto. Napangiti ng mahina si Thomas na hindi nagsasalita. Sa totoo lang, nagustuhan niya talaga ang lugar na ito. Masarap ang pagkain at tsaa, komportable ang kapaligiran, at nakikinig din ang mga tao sa pagkukwento at mga kanta. Kung naiinip ang mga tao, maaari silang pumunta dito para mag-relax dahil komportable talaga dito. Ngunit, ang ilang mga tao ay sinadya upang maging kasuklam-suklam. Habang kinukuha ni Thomas ang kanyang tasa at humigop, isang masamang boses ang biglang narinig. "Pretty girl, ang ganda ng boses mo. Bakit hindi mo tanggalin ang iyong sombrero at ipakita sa akin ang hitsura mo?" Ang ganoong boses na tumutunog sa hindi naaangkop na oras ay nakakaramdam ng inis sa mga tao. Napatingin ang lahat sa pinanggalingan ng boses at napagtanto ng isa itong payat at matangkad na lalaki na may matalim na mukha. May hawak siyang sigarilyo sa kanyang bibig at nang ibukan niya ang kanyang bibig ay kitang-kita ang kanyang madilaw na ngipin. Masasabi ng isa na siya ay isang malakas na naninigarilyo. Kinuha niya ang kanyang wallet at kumuha ng maraming pera. Bawat isa sa kanila ay isang $100 na perang papel at tila may mga $20,000 sa isang stack. "Magandang babae, tanggalin ang iyong sombrero, hayaang makita ko ang iyong mukha at ang pera na ito ay magiging iyo." Sa entablado, galit na sinabi ni Vera, "Mister, hindi ko kailanman tinanggal ang aking sombrero. Alam ng lahat ito. Hindi mo tinatanggal." Hindi masaya ang lalaking may dilaw na ngipin. Tinagpag niya ang pera sa kanyang kamay. "Magkakaroon ba ng ganoong walang isip na ayaw kumita ng pera? Gusto ko lang makita ang mukha mo, hindi ang katawan mo. Bakit ang kuripot mo?" Nagalit si Vera sa sinabi niya. "Please mind your language." Galit na galit niyang sabi. Umalaklak ang lalaking may dilaw na ngipin. "I'm already polite enough. Bruha, huwag kang masyadong makulit. Bilasin mo, tanggalin mo ang iyong sombrero at hayaan mo akong makita ang iyong mukha. Kung maganda ka, bibigyan kita ng mas maraming pera at titingnan din ang iyong katawan." Kabanata 1485. Lubos na nagalit si Vera sa kanyang mga sinabi. Tumayo siya, tinuro ang lalaking may dilaw na ngipin, at pinagalitan. "Mas makakabuti kung hindi ka bastos." Hindi naman nagalit ang lalaki, pero buong pagmamalaki pa niyang sinabi, "Bakit hindi ako magalang? Napakagalang ko ngayon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, bakit hindi ka sumama sa akin sa bahay at tingnan kung sino sa amin ang magalang?" Sa tuwing makakatagpo ang isang babae ng isang walang hiyang gangster, mahihirapan siyang maneg. Sumunod ang security guard ng restaurant at gustong habulin ang lalaking may dilaw na ngipin. Gayunpaman, bago pa makalapit ang security guard, lumapit ang mga tao mula sa ilang kalapit na mesa at pinigilan siya. Ang mga taong ito ay malakas at matipuno. Hindi sila mukhang mabuting tao. Sinabi ng isa sa kanila sa security guard, "Little jerk, alam mo ba kung sino ang amo namin? Pumunta at magtanong tungkol sa pangalan ng Sabertooth Tiger. Hindi niya madaling makuha ang pangalan na iyon." Sabertooth Tiger. Agad na nagbago ang ekspresyon ng security guard. Gusto niyang protektahan si Vera, ngunit natatakot din siya sa Sabertooth Tiger. Magwala. Agad na sinipa ng subordinate ang security guard. Hindi nagalit ang security guard dahil naglakas loob siyang hindi makisali sa anumang hidwaan sa gang ng Sabertooth Tiger. Si Thomas ay nanunood mula sa malapit at tinanong niya, "Sino si Sabertooth Tiger?"
Galit na sabi ni Aris, nagkataon lang. Sila ay mga tao mula sa pamilya Gomez. Ang pamilya Gomez. Followers sila ng Gomez family. Dalubhasa sila sa paghawak ng ilang problema. Tumango si Thomas. Naiintindihan niya kung tungkol saan iyon. Ang bawat pamilya ay may maraming bagay na hindi nila personal na mahawakan, kaya kailangan nilang kumuha ng ilang tao upang tumulong sa pag-aayos ng mga gawain. Ang lahat ng malalaking pamilya ay mayroon ding mga taong ito, kaya hindi ito kakaiba. Maging si Thomas ay nag-hire din ng Nocturnal para tulungan siyang humawak ng ilang problema. Ang problema ay mayroong limitasyon. Sa ilalim ng pamamahala ni Thomas, hindi gagawa si Nocturnal ng ganoong kawalang isip na bagay na lampas sa batas. Malinaw, ang Sabertooth Tiger ay umaasa sa kapangyarihan ng pamilya Gomez. Sanay na siyang umarte ng mayabang dahil sa pamilya Gomez kaya wala siyang respeto sa iba. Patuloy na sinabi ni Sabertooth Tiger, "You're just a singer. Isang pagpapala para sa akin na magustuhan kita. Haha, how dare you still increase your voice at me? Tanggalin mo na ang sombrero mo. Bibigyan kita ng 10 segundo. Kung hindi mo tatanggalin ang iyong sombrero, hahayaan kong tulungan ka ng aking barkada. Pero, I have to remind you na hindi clumsy ang mga kapatid ko. Sa oras na iyon, maaaring hindi lang nila alisin ang iyong galit. Malamang ay huhuberin din nila ang iyong mga damit. Alamin mo, matapang talaga siyang magsabi ng ganito sa sikat ng araw. Ngunit, walang sino man sa restaurant ang nangahas na lumapit para pigilan siya. Maging ang security guard ng restaurant ay pinagmamasdan din siya mula sa malayo. Wala sa kanila ang nangahas na sumulong at pigilan siya. Hindi ito kakaiba. Pagkatapos ng lahat, ang Sabertooth Tiger ay isang tagasunod ng pamilya Gomez. Sino ang magiging matapang na manindigan laban sa pamilya Gomez? Nakikinig sa countdown ni Sabertooth Tiger, ang kanyang mga nasasakupan ay nakahanda ng umakyat sa entablado at may nagliwanag sa kanilang mga mata. Dapat kang sumuko kapag naipit ka sa mababang posisyon. Nanginginig ang kamay ni Vera at dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang sombrero. Naghanda siyang tanggalin ang kanyang sombrero. Tinilat ni Sabertooth Tiger ang kanyang mga mata at tinitigan siya. Agad namang tumayo si Aris at sinabing, "Miss Jack Queen, hindi mo kailangang sumuko sa mga basurang ito." Ha! Natigilan si Vera. Tahimik siyang tumingin kay Aris. May impression siya kay Aris dahil lagi itong lumalapit at nakikinig sa kanyang pagkanta. Higit pa rito, marami siyang natip sa kanya sa bawat oras. Bukod dito, hindi nagtaas ng anumang kahilingan si Aris. Nakikinig lang siya sa kanyang pagkanta ng tahimik at ang gayong customer ay talagang nag-iwan ng matinding impresyon kay Vera. Napatingin din si Sabertooth Tiger kay Aris. Hindi niya kilala si Aris, kaya naisip niya na si Aris ay isang dumadaan lamang na nanindigan sa kawalan ng hustisya. Anak, sinusubukan mo bang tulungan siya? Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong bastyusin ako at tawagin akong basura. Gusto mo bang mamatay? Kung matino ka, lumapit ka at lumuhad sa harap ko. Patatawarin kita. Gayunpaman, walang pakialam si Aris sa kanya. Umupo lang siya, tumingin sa paligid, at sinabing, "Anong meron? Bakit ang restaurant ay nag-iingat ng ilang mga aso? Bakit may mga aso akong naririnig na tumatahol?" Halos hindi na napigilan ni Thomas na nakaupo sa tapat niya sa pagtawa ng malakas. Wala siyang planong tumulong ngayong araw. Si Aris lang ang nakakaharap ng taong ka-level ng Sabertooth Tiger. Higit sa lahat, ayaw ni Thomas na kunin ang pagkakataon ni Aris na sumikat. Ang sinabi ni Aris ay nag-trigger ng Sabertooth Tiger. Bago pa man siya magbigay ng anumang utos ay sumugod na ang ilan sa kanyang mga nasasakupan. Lumakad sila habang pinapagalitan, "Natatakot ka ba na naghahanap ng kamatayan?" Isang matipunong lalaki ang lumapit, nagtaas ng kamay, at gustong suntukin si Aris. Ngunit, bago siya kumilos, lumapit si Aris sa kanya sa isang kisap mata. Unang binato ni Aris ng suntok ang mukha ng lalaki. Pagkatapos, ang ilong ng lalaki ay nabasag at siya ay patuloy na dumudugo. "Naglakas loob ka pa bang suntukin ako pabalik?" Nang makita iyon ng iba, lahat sila ay may hawak na baras na bakal at sumugod. Ganun pa man, normal lang silang gangster. Ang kanilang mga kakayahan ay mas malala pa kumpara kay Aris. Ang Aris ay hindi kailangang gumamit ng anumang lakas, ngunit ang mga taong ito ay nakahiga sa lupa. Samantala, si Thomas ay umiinom pa rin ng kanyang tsaa at kumakain ng kanyang pagkain.
Pulong niya sa kanyang sarili, ang mga tao mula sa pamilya Gomez ay nararapat na bugbugin. Kabanata 1486. Wala pang 20 segundo ay nakahiga na ang lahat ng kanyang mga alipors matapos bugbugin. Naglakad si Aris papunta kay Sabertooth Tiger at tinitigan siya ng masama. Natakot si Sabertooth Tiger kaya nanginig ang kanyang katawan. Ikaw. Umayos ka, binabantaan kita. Gusto pa rin ng Sabertooth Tiger na takutin si Aris. Sa tingin ko hindi mo pa rin alam kung sino ako, tama ba? Sabertooth Tiger ako. Nagtatrabaho ako para sa pamilya Gomez. Si Dominic Gomez, ang young master ng pamilya Gomez, ay aking body. Dominic Gomez. Buti sana kung hindi niya binanggit si Dominic. Sa sandaling binanggit niya si Dominic, nagalit si Aris. Pinandilatan niya si Sabertooth Tiger at sinabing, ikaw ba talaga ang subordinate ni Dominic Gomez? Nang marinig ni Sabertooth Tiger ang tanong, agad siyang naging confident. Naisip niya na maaari niyang takutin si Aris sa pangalan ni Dominic, kaya tumayo siya at inayos ang kanyang damit habang nakangiti at sinabing, natatakot ka na ba ngayon? Natatakot. Kinuha ni Aris ang isang bote ng beer mula sa mesa at agad itong binasag sa ulo ni Sabertooth Tiger nang walang salita. Naghalo agad ang dugo niya sa beer. Nataman ng husto si Sabertooth Tiger kaya nahihilo. Pagkatapos ay sumuray-suray siya at natamba. Sabi ni Aris, kung ang mga basurang tulad mo ay maglakas loob pa ring tumuntong sa Galanta Pavilion, bubugbugin kita tuwing nakikita-kita. Uye, isama mo si Dominic sa susunod. Bubugbugin ko rin siya. Nakakabaliw. Ang lalaking ito ay ganap na baliw. Paano magkakaroon ng lakas ng loob ang isang tao sa Central City na sabihin na gusto niyang bugbugin si Dominic? Kinagat ng Sabertooth Tiger ang kanyang mga ngipin at nagtanong, ano? Ang pangalan mo? Aris. Sige, tatandaan kita. Maghintay ka lang, babalik ako at papatayin kita balang araw. Naglakas loob ka pa ring maging napakayabang. Itinaas ni Aris ang kanyang paa at binigyan si Sabertooth Tiger ng isang sipa sa bibig. Agad niyang sinipa ang lahat ng dilaw ng ngipin sa bibig ni Sabertooth Tiger. Mula noon, hindi na siya Sabertooth Tiger. Kailangan niyang palitan ang kanyang pangalan ng Toothless Tiger. Natakot na magsalita si Sabertooth Tiger. Kumapang siya at gamulong habang tumatakbo palabas ng Galanta Pavilion na parang aso at umalis siya sa lugar kasama ang kanyang mga subordinate. Sa oras na iyon, nagpalakpakan ang lahat para sa matuwid na gawa ni Aris. Lumapit pa si Vera kay Aris. Yumuko siya at sinabing, Mr. Aris, maraming salamat sa pagligtas mo sa akin ngayon. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang kabutihan mo. Kumaway si Aris. Ayos lang iyan. Ang isang tulad ng Sabertooth Tiger ay dapat turuan ng leksyon. Nagkatinginan silang dalawa sa pamamagitan ng belo. Ibinaba ni Vera ang kanyang ulo at agad na hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Medyo naging awkward ang atmosphere. Agad namang lumapit si Thomas at sinabing, Miss Jack Quinn, ang ganda ng boses mo at may mahusay ka ring teknik sa pagkanta. Interesado ka bang sumali sa Good Voice of the Summer? Bahagyang kumunat ang noo ni Vera para ay pakitang hindi pa niya narinig ang variety show. Agad na naging mabuti si Aris at sinabing, oh, it's a variety show created by the Martin family. Opisyal na gaganapin bukas ang audition. Miss Jack Quinn, ang ganda ng boses mo, and you're so talented. Tayang talaga ang talent mo kung dito ka lang magtatrabaho bilang regular singer. Bakit hindi ka sumali sa Good Voice of the Summer para mas magkaroon ng exposure? Magbibigay daan ito sa mas maraming tao na marinig ang iyong boses at makinig sa iyong mga kanta. Naniniwala ako na siguradong sisikat ka sa iyong kakayahan. Kapag dumating ang oras na iyon, maaari kang gumawa ng album at makakuha ng mas maraming tagahanga. Ang iyong mga kanta ay malalantad sa mas malawak na madla. Para sa isang mang-aawit, ang pagkuha ng mas maraming tao na makarinig at magustuhan ang kanyang mga kanta ay isang kasiyasang bagay. Ang katanyagan at kayamanan ay hindi kailangan. Wala talagang pakialam si Vera sa mga bagay na iyon, ngunit hindi ibig sabihin noon ay ayaw na niyang ituloy ang anuman. Actually, she had also hoped to have a bigger stage that would allow her to develop more of her talent, hindi lang kumanta sa isang restaurant para kumita. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Aris habang nagtatanong, pwede. Ako. Narinig ko na ang mga kalahok sa ganitong uri ng palabas ay kailangang napakaganda at ang kanilang mga pamilya ay kailangang mayaman.
Tumawa si Aris. Bukas sa lahat ang variety show na ito. Basta talented at confident ka sa sarili mo, makakasali ka. Hindi mahalaga ang hitsura, kayamanan, at background. Ang kanyang mga salita ay nagpasiklab ng apoy sa puso ni Vera. Tumanggaw siya ng pilit. Okay, willing akong sumali. Tuwang-tuwa si Aris. Sa pamamagitan nito, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na makilala si Vera at maaari rin niyang dalhin si Vera sa isang mas mahusay na yugto. Ipapadala ko sa iyo ang address ng pagpaparehistro. Pupunta ako at dadalhin kita doon bukas. Salamat. Bahagyang ngumiti si Thomas habang naglalakad pabalik at ipinagpatuloy ang pagkain. First time niyang makita si Aris ng ganito ka-agresibo. Si Aris ay hindi kailanman kumilos ng ganoon ka-agresibo noong nagtrabaho siya para kay Thomas noong nakaraan. Iba talaga kapag ang isang lalaki ay nagtrabaho para sa kanyang pinakamamahal na babae. Masayang masaya rin ang pakiramdam ni Thomas habang iniinom niya ang kanyang tsaa at kinakain ang kanyang pagkain. Bagamat wala siyang alam tungkol sa musika, naiintindihan pa rin niya ang mga magagandang bagay. Ang isang mahuhusay na tao tulad ni Vera ay tiyak na magiging isang sensasyon. Makahakit siya ng ilang trapiko sa web, gagawing mas sikat ang palabas, at tatanggap ng malaking grupo ng mga tagahanga. Kung gusto ng Good Voice of the Summer na maging matagumpay, dapat may ilan pang mahuhusay na talento tulad ni Vera. Mukhang maaari akong maging isang tag-oman man sa mga araw na ito, panunuyan ni Thomas sa kanyang sarili. Maya-maya, tumakbo pabalik si Aris at masayang sinabi, I promised Vera that I'll send her to the audition tomorrow morning. Naniniwala ako na malalampasan niya ito batay sa kanyang kakayahan. Tinapik ni Thomas ang mesa. Oo. Tingnan mo kung gaano kakasaya ngayon. Hindi mo ba ako dapat bigyan ng isa pang pot ng tsaa? Nanlamig ang tsaa ko. Humisi si Aris. Waiter, paki-refill ang aming tsaa. Kabanata 1487. Sa villa ng pamilya Gomez. Nag-aalalang tumakbo si Dominic sa sala bago niya kinausap si Nicolas na naghahalaman. Lolo, may isa pa tayong problema. Tanong ni Nicolas nang hindi lumingon, bakit? Nahirapan na naman ba tayo ni Thomas? Hindi si Thomas, ito ang pamilya Martin. Ang pamilya Martin. Oo. Si Dylan at Samantha ay gumagawa ng isang singing variety show at nagsasagawa na sila ng mga audition para piliin ang mga kandidato. Nilapag ni Nicolas ang isang gunting at pinunasan ang kanyang mga kamay. 3 season ng show natin, I am the best singer, di ba? Ito ay nasa tuktok nito ngayon. Bakit bigla silang nagbo-broadcast ng katulad na palabas? Gusto ba nilang hilahin ang audience natin? Sila ay dapat na, haka-haka ni Dominic. Yung mga jerks from the Martin family nakitang sumikat yung variety show natin, so ginagaya lang nila tayo. Napakababa ng mga pamantayan nila. Patuloy nilang sinasalakay ang teritoryo ng pamilya Gomez. Kung magpapatuloy ito, ang mga nagawa ng pamilya Gomez ay lubhang maaapektuhan. Ang cultural arts entertainment ang pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya Gomez. Kung mapuputol ang pinagmumulan ng kita, hindi mahuhulaan ang epekto sa pamilya Gomez. Sabi ni Nicolas, easy. Ikalat ang balita at ipaalam sa mga tao sa Central City na ang sinumang maglakas loob na sumali sa variety show ng pamilya Martin ay hindi makakatanggap ng anumang imbitasyon sa mga palabas ng pamilya Gomez. Ito ay upang pilitin ang mga kilalang tao na pumili. Ang pamilya Martin ay baguhan pa lamang sa industriyang ito. Paano sila maihahambing sa pamilya Gomez? Ang isang regular na tao ay alam din kung paano pumili. Mas gugustuhin nilang masaktan ang pamilya Martin kaysa ma-blacklist ng pamilya Gomez. Bilang resulta, mapipili lamang ng pamilya Martin ang alinman sa mga dumadaan o mga kandidatong may mas masamang kalidad. Maingat na isasaalang-alang ng mga mahuhusay na mga awit ang kanilang alok. Nag-thumbs up si Dominic sa kanya. Hindi masamang ideya iyon. Ang mga celebrity na medyo mas talented ay magiging maingat. Hindi sila sasali sa variety show ng pamilya Martin kaya mababawasan ang standard ng show. Sinabi ni Nicolas, at saka, hindi ka nagampon ng aso para sa wala. Kapag walang nangyari, pwede mo siyang palabesin. Maaari mo ring takutin ang mga normal na kandidato. Tumanggaw si Dominic. Naiintindihan. Ipagpapatuloy ko ang pagpapalam sa saber-tooth tiger at pagpapasama sa kanya na magdala ng ilang tao para harangan ang kalsada at makisali sa mga audition ng pamilya Martin. Haha.
Kung gagawin natin ang dalawang pamamaraan, tiyak na masisira natin ang palabas ng pamilya Martin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tuwang-tuwa siyang tumalikod at umalis para tapusin iyon. Samantala, si Sabertooth Tiger ay nakahiga sa isang kama sa ospital. Nabunat na ang mga sirang ngipin niya. Hindi man lang siya nakakain ngayon ng solid food kaya napilitan siyang kumain ng lugaw. Habang nasasaktan siya ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Dominic. "Hey, Mr. Gomez, may iuutos ka ba sa akin?" Sabertooth Tiger, bakit kakaiba ang iyong pagsasalita? Medyo hindi ka maintindihan." Hindi siya hindi maintindihan, siya ay walang ngipin. Nahiya si Sabertooth Tiger na sabihing nabugbog siya kaya nagsinungaling na lang siya. "Natamba ako, at medyo masakit ang bibig ko. Mr. Gomez, bakit mo ako tinawag?" Pagkatapos, ipinasa sa kanya ni Dominic ang misyon upang lumikha ng ilang gulo. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, ipinikit ni Sabertooth Tiger ang kanyang mga mata at sinabi sa katabi niya, "Mayroon tayong gagawin. Guguluhin natin ang audition ng pamilya Martin." Darn it, nadismaya ako dahil wala akong target na ilabas ang galit ko. Grabe, may trabaho kami ngayon. Ang pamilya Martin. Phew. Huwag mo akong sisihin sa pag-arte ng walang awa. Kung kailangan mong ilagay ang sisihin sa isang lugar, sisihin mo lang ang iyong malas. Tipunin ng ilan sa ating mga kapatid at tayo ay magtrabaho. Umangon si Sabertooth Tiger sa kama at dinala ang isang grupo ng mga Alipiers habang nagmamadali silang pumunta sa audition site ng pamilya Martin. Magdudulot sila ng gulo at ilalabas ang kanilang galit. Kinaumagahan, nagmaneho si Aris sa Galantap Pavilion gaya ng kanyang ipinangako at sinundo niya si Vera bago sila sumugod sa audition site ng Good Voice of the Summer. Si Vera ay nakasuot ng mahabang pink at puting damit ngayon. Nakasuot din siya ng sombrero at natatakpan ng puting sinulid ang kanyang mukha. Walang makakakita sa hitsura niya. Tanging ang kanyang profile lamang ang malabo na nakikita. Kabanata 1488. "Miss Jack Queen, sumakay ka na sa kotse." Gentleman si Aris habang inimbitahan niya si Vera sa kanyang sasakyan at personal na pinaponte sa audition site. Ngayon, sinadya ni Thomas na magmaneho ng isa pang sasakyan sa lokasyon dahil ayaw niyang maging third wheel. Gusto lang niyang lumikha ng ilang oras para mapag-isa sila. Sa kasamaang palad, si Aris ay hindi madaldal gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Wala siyang masyadong nasabi kay Vera habang nasa daan. Nang muntik na niyang marating ang lugar, biglang nakaharang ang kalsada sa harapan ng ilang taong nakaharang sa daan at hindi na normal na madaanan ng mga sasakyan. Ang kalsadang iyon ang tanging daan patungo sa site.ng audition at hindi sila maaaring gumamit ng ibang ruta. Inihinto ni Aris ang sasakyan at napagtanto na bukod sa kanya, marami na rin ang napahinto sa pag-usad. Ang ilang mga tao ay galit na galit habang ang ilan ay nakakunot ang noo. Ano ang nangyayari? Mayroon bang pagtatayo ng kalsada sa unahan? Tanong ni Aris sa isang lalaki sa tabi niya. Hindi ito nakakatakot sa paggawa ng kalsada. May mga taong nakaharang sa daan. "They're not allowing us to pass through," galit na sabi ng lalaki. "Bakit? If we move ahead a little more, we'll arrive at the Martin family's audition site for Good Voice of the Summer." Ang mga taong ito ay humaharang sa kalsada dahil gusto nilang pigilan kami sa pagrehistro. Kung sino man ang maglakas loob na dumaan ay bubugbugin nila. Sila ay tulad ng passovers. May pakialam pa ba sila sa batas? Tanong ni Aris, bakit hindi ka tumawag ng pulis? Umalaklak ang lalaki. Walang silbi. Kapag tumawag ka ng pulis, tatakas sila bago dumating ang pulis. Pagkatapos, pagkaalis ng pulis, haharangin muli nila ang kalsada. At saka, dadalhin nila ang taong tumawag ng pulis sa ibang lugar at tuturuan siya ng leksyon. Ang mga kahihinatnin ay magiging kakilakilabot kaya walang sino man ang maglakas loob na tumawag sa pulisya. Mukhang galit si Aris at nagtanong siya, sino ang matapang? Sino pa kaya ito? Ito ay Sabertooth Tiger, ang aso na iningatan ng pamilya Gomez. Sa tingin ko, ginagamit ng pamilya Gomez ang maruming trick na ito para salakayin ang pamilya Martin. Sanay na kami sa ganito. Ang pamilya Gomez ay hindi kumikilos ng malupit sa Central City sa loob lamang ng ilang araw. Pamantong hininga ang lalaki at naghanda ng lumingon. Akala ko noong una ay makakasali ako sa audition at mapalabas sa TV. Nakaka-disappoint ito. Tinigilan siya ni Aris. Bro,
Huwag kang magmadaling umalis. Pupunta ako at aalisin ang hadlang sa kalsada ngayon. Ikaw. Habang parang hindi pa rin makapaniwala ang lalaki, naglakad paharap si Aris. Tinatawag itong roadblock, ngunit mayroon lamang ilang mga mesa at bangkito na nakasalansan. Nang makalapit si Aris, paimpol niyang sinipa ang isa sa mga mesa. Ano ang nangyayari? Tumayo ang isang subordinate ng Sabertooth Tiger, tinuro si Aris at galit na umungol. Pagod ka na bang mabuhay? Ibinato niya ang isang baseball bat at naglakad. Pero, habang umuusad siya, mas nahanap niya ang taong medyo pamilyar. Noon lang siya nagpunta sa lahat ng paraan ay nakakagulat na napagtanto niya ang isang bagay. Hindi ba ito si Aris ang bumugbog sa kanya sa Galanta Pavilion kahapon? Sa sobrang takot ng nasasakupan ay nanghina siya sa tuhod at automatikong lumuhod. Malamig na tinitigan siya ni Aris. Ikaw ba ang naglagay ng harang dito at nagbabawal sa mga dumadaan? Hindi ako iyon. Isa lang akong maliit na alapiers. Pinagawa ito ng boss ko. Sabertooth Tiger. Oo. Nasaan na siya? Mainit ang panahon, kaya nagpapahinga siya sa tent. Hilingin mo siyang pumunta dito. Oo, pupunta ako at ipapasa ang message ngayon. Agad na tumayo ang nasasakupan at tumakbo papunta sa tent sa di kalayuan. Kabanata 1489. Tumakbo ang subordinate sa tent, binuksan ito, at kinausap si Sabertooth Tiger na nakahiga sa loob at natutulog. Boss, may sumugod sa barrier. Kung sumugod siya sa loob, bugbugin mo na lang. Maliban sa pulis, bugbugin na lang ang sinumang darating. Kailangan mo pa bang turuan kita niyan? Naiinip na sabi ni Sabertooth Tiger. Hindi ito madaling harapin. Bakit? Marami bang tao? May isang tao lang. Nagalit si Sabertooth Tiger. Kung may tao dyan, bakit hindi madaling pakisamahan? Sabihin ko sa iyo, kahit dumating ang pinuno ng pamilya Martin, dapat mo pa ring bigyan siya ng isang mahusay na pambubugbog. Kung may mangyari man, si Mr. Gomez ang hahawak ng responsibilidad. Mukhang bitter ang kanyang nasasakupan. Bugbugin siya. Buti na lang kung hindi siya bugbugin ng lalaking iyon hanggang mamatay. Sabi niya, Boss, hindi talaga madaling pakisamahan ang bata. Naiinip na bumangon si Sabertooth Tiger, pinandilatan siya, at sinabing, kailan ka pa naging mahiyain? Sabihin mo lang sa kanya na tayo ay mga tao mula sa pamilyang Gomez. Alam niya. Hindi lang niya alam iyon, pero gusto niyang puntahan ka. Wow, ang yabang niya, ha? Hayaan mo akong makita ang jerk na maglakas loob magsalita ng ganito. Pagkatayo ni Sabertooth Tiger, umalis siya sa tent naglakad sa direksyon ng roadblock. Dahil sa sobrang walang awang bagbog sa kanya kahapon, nakaramdam pa rin siya ng sakit at pagkakapilay habang naglalakad. Tino ang napakalakas ng loob na tanggalin ang naset up kong roadblock. Gusto mo na bang mamatay? Sabi niya habang gumagawa ng paraan. Habang papalapit siya kay Aris, sa wakas ay nakita niya ang mukha ng lalaki. Agad niyang naramdaman ang sakit sa kanyang bibig. Kahit walang humawak, ramdam pa rin niya ang kirot. Hindi niya namamalayan na tinakpan ang kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata, at huminto sa paglalakad, masyadong natatakot siyang sumulong. Itong lalaking ito, Iris. Sa sobrang takot ni Sabertooth Tiger ay agad siyang tumalikod at nagtangkang tumakas na parang nakakita ng multo. Naabutan siya ni Iris sa ilang hakbang at agad na hinawakan si Sabertooth Tiger sa leeg. Itinaas niya ang kanyang braso at itinaas ang Sabertooth Tiger na parang matanda na nagbubuhat ng bata. Tinusubukan mo bang umalis? Agad nang umiti si Sabertooth Tiger at sinabing, hindi ako aalis. Naitakda mo ba itong roadblock? Malamig na tanong ni Aris. Mabilis na kumaway si Sabertooth Tiger at sinabing, ako iyon at hindi rin ako. Alam mo na nagtatrabaho ako para sa pamilya Gomez. Si Mr. Gomez ang nagpagawa sa akin ng lahat ng ito. Isa lang akong maliit na karakter na nagtatrabaho batay sa utos ng ibang tao. Mabilis niyang tinalikuran ang responsibilidad. So, anong balak mong gawin ngayon? Tanong ulit ni Aris. Agad na sumagot si Sabertooth Tiger, aalisin ko ang roadblock ngayon na. Sige, bibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi pa ito tuluyang masira sa oras na iyon, bubunutin ko ang lahat ng iyong mga kuko. Dapat mas masakit pa kaysa matanggal ang ngipin mo, di ba? Takot na takot si Sabertooth Tiger to the point na nanginginig ang katawan niya. Agad niyang sinigawan ang kanyang mga nasasakupan, why don't you fast demolish the roadblocks now?
Kung gagawin mo ito ng dahan-dahan, maghintay lang at tingnan kung paano kita tuturuan ng leksyon. Nang sabihin niya iyon, mabilis na tinuloy ng kanyang mga nasasakupan ang pagdemolish sa roadblock. Wala pang isang minuto, naalis na lahat ng mesa at upuan. Tumawa si Sabertooth Tiger at sinabing, Mr. Aris, tingnan mo. Na-demolish na ang roadblock. Nasiyahan ka ba? Ang kanyang nakakabigay puri na ekspresyon ay tila hindi na siya makapaghintay na sambahin si Aris na parang Diyos. Hindi na siya kinausap ni Aris ng kalokohan. Sinabi niya sa iba na alis na ang harang sa daan. Maaari ka nang magpatuloy at sumali sa audition. Masayang nagpalakpakan ang lahat. Sumakay si Aris sa kotse, isinabot ang kanyang seatbelt at sinabi kay Vera sa backseat, paumanhin ilang minutong pagkaantala. Aalis tayo ngayon. Tinapakan niya ang accelerator at nagmaneho palayo. Kumaway pa si Sabertooth Tiger at ang kanyang barkada at nagpaalam sa kanila. Pakiramdam nila ay mga alapers sila ni Aris. Na-curious ang lahat kung bakit igagalang ng Sabertooth Tiger si Aris noong siya ang alipin ng pamilya Gomez. Sa totoo lang, hindi niya iginalang si Aris. Natatakot siya kay Aris. Ito ay isang matinding takot na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Makalipas ang ilang sandali sa pagmamaneho, narating ni Aris ang audition site kasama si Vera. Maya-maya, sumugod din si Thomas. Marami ng tao ang nagtipon sa site. Ngunit, mukhang hindi pantay ang mga antas ng mga kalahok. Sabi ni Aris, mukhang nasa lower end ng talent spectrum ang mga tao dito ngayon. Sumagot si Thomas, ngayon ang unang araw, kung tutusin. Bukod dito, kumalat ang pamilya Gomez kamakailan. Kahit sinong lalahok sa palabas ng pamilya Martin ay hinding-hindi makakatanggap ng imbitasyon mula sa pamilya Gomez. Kaya, maraming mga mahuhusay na kandidato ang patuloy na nagmamasid at tumitimbang ng mga kalamangan at kahinaan. Hindi sila maglakas loob na lumapit ng ganoon kadali. Kabanata 1490. Kasuklam-suklam talaga ang pamilya Gomez. They're actually using such a method to threaten others, galit na sabi ni Aris. Sabi ni Thomas, ang pamilya Gomez ay matagal na sa industriya, kung tutuusin, kaya hindi sila madaling talunin. Buti na lang, mas down to earth ang variety show natin. Kailangan natin ng mas karaniwang mga tao bilang mga kandidato sa halip na mga nakatanggap ng propesyonal na pagsasanay. Kaya, ang banta ng pamilya Gomez ay talagang may limitadong pinsala sa atin. Sige, isasama namin si Vera para sa kanyang audition ngayon. Malapit lang ang registration place. Nakapila at naghihintay ang lahat. Isa-isa silang pumasok sa studio para sa pagpili. Ang mga kandidatong higit na may kakayahan ay makakakuha ng pass sign. Tuwang-tuwa ang lahat ng naroon. Kung ito ay para sa kanilang pangarap sa musika o para sa katanyagan at kayamanan, kailangan nilang pumasa sa audition kahit na ano. Habang naghahanda sina Thomas, Aris, at Vera para magmadaling pumunta sa registration area, biglang lumapit ang isang binatang nakakap. May hawak siyang tiket at sinabing, gusto mo ba ng tiket? Ito ay isang audition site, hindi isang concert. Bakit may scalper pa dito? Anong klaseng tiket ang binibenta mo? Walang pakialam na sabi ni Thomas. Umiti ang scalper na iyon at nagpaliwanag, I can tell that you're a newbie. First time mong sumali sa music variety show na ganito, di ba? Tumango si Thomas. Oo. No wonder, sabi ng scalper. Lahat ng auditions para sa music shows ay nakakalito. Sa tingin mo ba ang kompetisyon ay tungkol sa kung sino ang mas mahusay na kumanta? Napakawalang muwang mo. Tumawa si Thomas at curious na nagtanong, hindi ba ang audition ay sinadya para pumili ng mahuhusay na kandidato? Umagalpak ng tawa ang scalper. Kaya nga sabi ko newbie ka. Ang pagiging mahusay sa pagkanta ay lubos na mahalaga, ngunit hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Kung talagang magkalaban lang sila base sa kanilang kakayahan sa pagkanta, ano ang kikitain ng mga mentor? Let me tell you, kung sino man ang gustong magparehistro para sa audition, kailangan nilang bumili ng tiket sa akin. Kung hindi ka bibili ng tiket, hindi ka makakapasa sa audition. Kahit gaano kahusay ang teknik mo sa pagkanta, mabibigo ka pa rin. Parang nagsasabuatan ng internal staff at outsiders para kumita ng pera mula sa mga kalahok. Hindi naalala ni Thomas ang pagkakaroon ng panuntunang ito sa panukala. Tinanong niya, sigurado ka bang maaasahan ang iyong mga tiket? Siyempre, tinapik ng scalper ang kanyang dibdib at sinabing, sa totoo lang, ako ang nagbebenta ng tiket sa lahat ng music show sa Cernville City.
Hindi lang ako nagbebenta sa bago mong variety show na hindi sikat, nagbebenta pa ako ng tickets para sa I Am the Best Singer na all-time champion sa ratings. Naging interesado si Thomas at nagtanong, magkano ang ibinebenta mo sa iyong mga ticket? Kumuha ng 2 ticket ang scalper. Merong 2 uri ng ticket. Ang una ay isang pangunahing ticket at ito ay $500 bawat ticket. Kung bibilhin mo ito, maaari kang sumali sa audition ng patas. Ito ay angkop para sa mga profesional na kandidato na maganda at mahusay. Ang pangalawang uri ay ang high-end na ticket at ito ay $2,000 bawat ticket. Kung bibilhin mo ang high-end na ticket na ito, magiging procedure lang ang audition. Kahit nabingi ka sa tono, pipiliin ka pa rin. Kaya, alin ang gusto mong bilhin? Sa opinyon ko, dapat bumili ka na lang ng high-end na ticket. Makakatipid ito ng iyong oras, lakas, at pagsisikap. Kung tayo ay magtutulungan ng mabuti, maaari pa rin tayong magpatuloy sa pagtutulungan kapag sumali kayo sa opisyal na kompetisyon. Bago sumagot si Thomas ay umakbay si Vera at galit na pinagalitan. Hindi ko na kailangang bilhin ang mga tiket na ito. Pumunta ako dito para ituloy ang pangarap ko sa musika, hindi para pumasok sa likod ng pinto. Kung ang variety show na ito ay sobrang niloko, mas gugustuhin kung hindi ako mapili. Pagkatapos niyang magsalita, diretso siyang naglakad papunta sa registration area. Napailing si Thomas sa scalper. Narinig mo siya. Hindi namin ito kailangan. Pagkasabi niya nun ay umalis na din siya kasama si Aris. Ang scalper ay nakatitig sa kanilang mga likod habang sila ay umalis at siya ay dumura sa paghamak. Gusto mo pa bang magpanggap na inosente sa ganitong oras? Hindi mo ba bibilhin ang mga tiket ko? Huwag kailanman nais na makakuha ng isang pass. Umanda ka sa pagpapalayas, mga walang muwang. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa registration area at matagumpay na nakapagrehistro si Vera. While she registered, the registrar even asked, nakabili ka na ba ng ticket? Maaari mo bang ilabas ito at ipakita sa akin? Pero, ang tanging natamo niya ay panunumbat mula kay Vera. Wala nang sinabi ang registrar. Tahimik lang siyang nagmarka ng cross pagkatapos ng pangalan ni Vera. Hindi pa nagsisimula ang audition pero mukhang in-advance na nila si Vera. Napansin ito ni Thomas at napansin ito ngunit wala siyang binanggit. Kawakas, pagkatapos ng iba pang mga kandidato sa kanilang pag-audition, turn na ni Vera na magpakita. Hawak niya ang mikropono na inihanda ng organizer at pumasok siya sa studio habang sina Thomas at Aris ay naiwan. Pagkatapos, mag-isa siyang umakyat sa stage habang si Thomas at Aris ay tahimik na nanunood mula sa backstage. Naglakad si Vera sa gitna ng stage at yumuko sa 4 na mentor na nakaupo sa tapat ng stage. Bago siya bumangon, isang babaeng tagapagturo ang naiinip na nagsabi, anong ginagawa mo? Kanta ka lang kung gusto mong kumanta. Bakit ka nagdadabog? Tapos kami sa oras, kaya hindi kami malayang mag-aksaya ng oras kasama ka rito. Ang kanyang saloobin ay hindi ka nais-nais. Pinilit ni Vera ang sarili na pigilin ang galit. Hinawakan niya ang mikropono at nagsimulang kumanta ng walang himig. Ang kanyang tunog ay malambing gaya ng dati. Napakapanaginip ng kanyang boses na parang yelo sa tag-araw na nagbigay ng malaking kaliwan sa mga tao. Gayunpaman, bago niya kantahin ang ikatlong pangungusap, ang babaeng tagapagturo sa ibaba ng entablado ay humampas sa mesa at umungol. Tumigil ka, tumigil ka, tumigil ka sa pagkanta. Natigilan si Vera at tumigil siya sa pagkanta. Ininsulto siya ng babaeng mentor sa galit. Ano bang kinakanta mo? Alam mo ba ang musika? Anong panahon na ngayon? Bakit ka pa kumakanta ng mga lumang kanta? Ganyan ka ba talaga, Copilay? Naikuyom ng mahigpit ni Vera ang kanyang mga kamao. Ang mga kantang ito sa bansa na may makabuluhang lyrics ay ang kanyang mga paborito at siya ay naghahanap ng karera sa parehong genre. Ngunit, sila ngayon ay binatikos bilang lipas na at pilay. Paano niya ito natitiis? Miss, I think there's something wrong with your criticism. Bakit itong mga country songs? Bago pa siya matapos magsalita, isang lalaking mentor sa gilid ang humampas sa mesa at nagsalita din. Anong ginagawa mo? Sino ang nagtanong sa iyo na magsalita? How dare you talk back kapag ang isang mentor ay nagkomento sa iyong performance? Ito ba ang tamang saloobin kapag nakikipag-usap ka sa isang tagapagturo? Sino ka ba? Diretsong sambat ng babaeng mentor nang galing ang pilay na ito. Pilasan mo at bumaba ka ng stage. Huwag mong sayangin ang oras ko.
Nasasaktan mo ako kapag tinitignan kita.